Kung kayo po ito sa inupakan, marahil alam niyo yung alamat ng inupakan. Ito'y nagmula sa pangalang Inong Patan. Itong si Inong ay isang magiting na lalaki at paniwala nila ito ay may pakat at may kapangyarihan. At isa sa katangian ni Inong na kinito ng aking ama, itong si Inong matandang-matanda na pagka naglalakad dyan sa may tulay sa apostol, niloloko siya ng mga kabataan. Ang ginagawa sa kanya, sinusubukan siya at siya binabato. At ang bumabato sa kanya, nasa likod, nasa tagiliran at nasa unahan. Pero lahat ng bato na kanya pinambato, bumabalik sa kanila. Mayroon siyang kapiratong kahoy doon na bumabalik lahat yung bato. Kung sino yung bato noon, siya tinatamaan. Pabalik. Pag-usapan natin tungkol sa bato. Ang sabi nga, kapag ikaw ay binato, gantihan mo ng tinapay na nakalagay sa garapon. Bato ay isang bagay na kung saan inilalarawan sa mga matitinding salita na kumisan ginagamit yung bato dahil sa mabigat at masakit kapag ka ikaw ay tinatapunan ng mga matitinding pamuna, kritiko at paninira. Ito ay kung tawagin natin bato, masakit po yan. Ang turo ng Panginoon sa banal na kasulatan kung ating babasahin ng Matthew chapter 5 verse 39 hanggang 41, ang sabi niya, kayo ay mapalad kapag kayo ay binabato o pinag-uusig nang dahil sa inyong panampalataya sa akin at dahil sa inyong katuwiran at dahil sa inyong paglilingkod bilang isang manampalataya, kayo'y paratangan ng iba't ibang masakit o batuhin ng masakit na pananalita. Chapter 5 verse 11 to 12, I'm sorry. At ang sabi sa chapter 5 verse 39, ang sabi, huwag niyong gantihan ang mga nananakit sa inyo. Bagkos, ibaling niyo pa ang inyong kabilang pisngi kapag kayo ay sinampal. At kapag kayo pinilit na palakarin o magdala ng kanyang dala sa isang milya, gawin mo ang 2 milya. Ibig sabihin, gawan mo siya ng mabuti. At yan din ang turo sa mga Kristiyano pagdating sa Iglesia, sa Romans chapter 12, na ang sabi ni Pablo, huwag niyong gantihan ng masama ang masama, bagkos gantihan niyo sila ng mabuti, sapagkat ang Diyos ang siyang gumaganti sa anumang kasamaang ginagawa sa inyo. Now, ang tanong, magagawa ba natin ito? Magagawa ba natin ito na kapag tayo nasaktan sa matinding bato, manahimik na lamang? So, tingnan natin ang salita ng Diyos, itong ating inspirasyon. Isang pagaypayan sa banal na kasulatan, 2 Samuel chapter 16, ang ating babasahin, 2 Samuel chapter 16, verses 5 to 12. Ito po isang kasaysayan na kung saan si David talagang pinagbabato ng masasakit na salita. Hindi lamang literal na bato ang pinambato sa kanya, kundi mga matitinding paratang, mga matitinding paninira sa kanya. At ating basahin at paano napagtagumpayan ni David ang ganitong klase ng pambabato. Basahin natin 2 Samuel chapter 6 verse 12. Nang dumating si Haring David sa Bahurim, may lumabas na isang lalaki mula sa angkan ng sambayan ni Saul ng pangalay Shimei, na anak ni Gera. 2 Samuel chapter 16. Habang siya'y lumalabas, siya'y patuloy na nagmumura. Kanyang pinagbabato si Haring David at ang lahat ng kanyang mga lingkod. Ang buong bayan at ang lahat ng mga mandirigma ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Ganito ang sinabi ni Shimei habang siya'y nagmumura. Lumayas ka! Lumayas ka! Ikaw na mamamatay tao! Ikaw na taong walang kabuluhan! Ipinaghiganti sa iyo ng Panginoon ang lahat ng dugo ng sambayan ni Saul na siya mong pinalikan sa pagiging hari at ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak. Tignan mo! Dinagdan ka ng pagkawasak sapagkat ikaw ay mamamatay tao.
Nang magkagay sinabing Abisay na anak ni Dorea sa hari, bakit lalaitin nitong asong patay ang aking Panginoong hari? Tatawarin mo ako at pupugutin ko ang kanyang ulo. Subalit sinabi ng hari, anong pakialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Dorea? Kung siya'y nanlalait sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David, sino nga ang magsasabi, bakit ka gumawa ng ganyan? At sinabi na David kay Abisay at sa lahat niyang mga lingkod, ang aking buhay ay tinutugis ng sarili kong anak. Gaano pa nga kaya ang binamitan ito? Payanin niyo siya. Hayanin niyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon. Marahil ay titignan ng Panginoon ang aking paghihirap at gagantihan ako ng mabuti ng Panginoon sa panlalait sa akin sa araw na ito. Ito po ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, isang bagay na hindi namin maiwasan sa buhay habang kami naririto pa sa mundo na puno po ng kasalanan, kasamaan, sa mundo na nariyan po lahat po ng tukso upang kami magkasala laban sa iyo. Ngunit, Lord, salamat sa biyaya sapagkat binigyan mo kami nito. At ito po ang naging panangga namin sa lahat ng mga bato na tumatama sa amin. Hindi namin maiwasan na kami po itamot talagang tamas. Ngunit, Lord, hayaan niyo po ang aming puso, palambutin ang inyong pong biyaya upang huwag kaming gumawa ng anumang aksyon sapagkat alam namin na lahat po na nangyari sa buhay namin, ito'y niloob ninyo sapagkat mayroon kayong ipinaplano sa aming mga buhay. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ito ang kasaysayan na kung saan naging malaking leksyon, hindi lamang sa mga tao sa ating panahon, kundi maging sa panahon nila sa buhay ni Haring David. At ito ang ating layunin ngayong umaga na matuto tayong humarap o matutunan nating harapin ang mga pasakit na may tamang ugali sa ating mga buhay. Na paano natin ito haharapin? Haharapin natin ito ayon sa ating observation sa buhay ni David sa tatlong paraan. Paano natin harapin ang mga pambabato sa atin na tayo po'y nasasaktan ng gusto? Tatlong paraan. Unang-una, tanggapin natin ang masakit na realidad. Realidad dito sa buhay ng mga tao. No man is an island. Hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Gumawa ka namang mabuti, gumawa ka ng kasamaan, pare-parehong tayo'y tatamaan ng mga bato. Ito po ay realidad. Na bilang Kristiyano, isa kang mananampalataya, maaaring binabato ka sa tatlong dahilan na maaari nating makita sa pangyaring ito. Una, binato si David sa kanyang katapatan sa Panginoon. At marahil ikaw din ay dumadanas ng pambabato ng masasakit na bato, hindi lang maliliit, kundi malalaki, dahil sa iyong katapatan sa Panginoon. Mapapansin natin si Job sa iyong talagang binato ng sobrang pambabato at ang kanyang tagapagbato ay walang iba kundi si Satanas. Pero anong sabi ni Job sa kalagitnaan ng kanyang pagsubok, sa haba ng kanyang panahon na pagtitiis? Pero pagdating ko sa kalagitnaan, halos kalagitnaan ng kanyang buhay, na talagang ubos na ang kanyang lakas upang harapin ang mga pagsubok na ito. Pansin natin ang kanyang sinabi sa Job chapter 14. Inamin niya sa kanyang sarili na sabi niya, verse 1, ang tao na ipinanganganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ito ang dapat nating tignan. Na kahit ikaw ay matuwid, tapat, sa iyong minamahal, lalo na sa Panginoon,
eh hindi mo pa rin maiwasan na ang buhay dito sa mundo ay narin po ang kaguluhan. Tulad ng apoy, walang apoy o walang panggatong na walang alipatok. Imposible sa isang apoy na walang umakyat na alipatok. Ganon din sa buhay natin, imposible na wala tayong makita at walang matagpuang problema sa buhay. Now, marami tayong makikita sa Bible kung paano sila naglingkod sa Panginoon, paano sila naging tiwala sa Panginoon. Ngunit hindi maiwasan na sila dumadanas ng matitinding pagsubok sa buhay. Paninira, pambabato ng mga masasakit na salita. Tulad na lamang kay Jose. Si Jose ay nagmamahal sa kanyang ama at nagmamahal sa kanyang mga kapatid. At ibinigyan ng panaginip o pangitain ng Diyos. Ikinwento niya lamang ito bilang pagmamalasakit upang makapaganda ang kanyang mga kapatid. Ngunit pinagbabato siya ng iba't ibang kasinungalingan. Pinagbabato siya ng mga paghuhusga. At ang ginawa sa kanya, binugbog siya, ibinenta bilang alipin sa Ehipto. Ganun po nangyari kay Jose. At maging si Esteban. Kilala natin si Esteban. Isang taong matuwid, isang taong nagmamahal sa Panginoon. Pero ang pinagbabato sa kanyang malaking bato ay talagang malaki at yun ay kamamatay niya. Pero ang pinakamasakit doon ay paratangan siya na isang makasalanan at isang masama. Mabigat po yun. Kuminsan naman, dahil din sa ating mga maling pangungugali, binabato tayo dahil sa ating masasamang ugali. Marahil pambabato sa atin ay pamumuna upang tayo ay turuan na magbago, o marahil dahil sa ating kasamaan talaga namang nasisira ang ating pananampalataya, ganyan bang Kristiyano. Pero ang sabi ni Peter, pag basahin ang 1 Peter chapter 4, verse 12 to 15, ganito ang sabi ni Pedro, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Ang kausap niya rito ay mga Kristiyanong tapat na sa gitna ng nag-aapoy na pagsubok. Kasi sabi sa 13, kundi kayo'y magkalasiyamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalikusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalag kayo. Kapag ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naniniraan sa inyo. Yun po yun eh. Dahil sa iyong katapatan sa Panginoon, minsan yung ugali natin, dahil sa init natin sa Panginoon, gusto nating mabigyan siya ng kapurihan, gusto natin siyang masunod sa lahat ng bagay. Selos na selos tayo sa mga taong hindi nakikinig at hindi nagbabagong buhay. Dinanas ko yan ng maraming taon. Dahil sa init ko, sa aking katapatan sa aking Panginoon, yung aking pakikisama at pakikitungo sa mga kapatiran ay manupit. Akala ko, mababago kong buhay nila sa aking kalupitan. Naging tyrant ako. Kailangan salita ko, sundin nyo. Kailangan itong gawin nyo. Huwag kang ganyan, huwag kang ganyan. Nagiging batas ko. Ang naghahari sa iglesia. Sabi, binabato talaga tayo dahil sa maling ugali. Nung araw, si Auntie, may kosis ka nung araw na Brasilia na kulay asul. Kulay asul na uga-uga. Pagkat narinig na yun ng mga kapatiran doon sa Admiral, ay natiking makakalaya tayo dahil kasama si Pastor Boy. Totoo nun, sinusunod ako ng check. Ayan si Jose, alam niyo yung yan. Magsakay ko sa kotse, yun na. Naglalaro ang mga daga dahil wala ang pusa. Natutuwa sila dahil naging malupit ako. Imbis na biyaya ang ating ipakita sa kanila. Dahil ang Panginoon na paglilingkuran ko ay biyaya. Minsan yun ang kaya. Tapat ka sa Panginoon, pero nagiging mali ang ating pakikitungo. Nagiging tapat.
At hindi lang yun. Si David dito ay realidad talagang siya pinagbabato dahil sa tinataglay na pag-aari ni David sa Panginoon. Alam niyo, pinagpala ng gusto si David. Pinagpala siya ng mga tagumpay, pinagpala siya na lahat ng kanyang ginagawa, maging doon sa siya shepherd pa lamang, pastor pa lamang, binawasak niya bibig ng mga usot, mga leon, pinagpala siya hanggang sa pinabagsak niya si Goliath na pinhutan ng ulo, pinagpala siya ng Panginoon hanggang kasi habulin ni Saul, pero pinagpala pa rin si David ng mga pagdiligtas hanggang siya maupo sa trono paglipas ng 30 taon niyang pagtakas. Sa wakas ay naging hari. Siya po ay talagang pinagpala ng Diyos. Kaya nga tinawag siya ng Diyos, the man who seeks after God's own heart. Sapagkat tapat siya. At sa dami ng kanyang tinataglay, marami po ang nagsiselos. Marami. Kaya huwag sabihin na pagka kayo pinagpapala, may natutuwa sa inyo. Ugali ng Kristiyano yun, kapag pinagpala si brother nito, yan, ang isino. Ganyan tayo, isa? Hindi sa tayo'y magkasamang magbuni. Sinabi ni Pablo sa Romans, sabi niya, umiyak kayo, makiiyak kayo sa mga namimigati at nakisaya kayo sa mga nagsasaya. Minsan, itong dahilan dahil sa angkin natin na pagpapala mula sa Diyos, target ka ng mabibigat sa bato. That's reality. Kahit hindi ka Kristiyano. At ikatlong dahilan, maaaring ikaw ay makaranas din ng ganitong realidad. That's David na tuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi ni Simei sa kanya, isa kang kriminal! Isa kang namamatay tao! Inagawa mo ng trono si Haring Saul! Sabi si Simei, ikaw mag-anak ni Haring Saul. Totoo ba yan? Hindi totoo yan. Matuwid si David. 30 taon siyang tumatakas kay Haring Saul para siya'y patayin. Pero minsan hindi siya gumanti. Bagpo sinabi niya, wag mong salangin ang mga pinahiran ng Diyos. Don't touch the anointed. Bagamat wala na yung Espiritu ng Diyos kay Saul, pero yun ang sinabi ni David, don't touch the anointed of God. Dahil siya ay matuwid. At dahil dyan, talagang siya ay pinagbabato. Realidad yun, mga kapatid. At ito rin ang sabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan, 2 Timothy chapter 3, verse 12. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ay hindi po katakataka. Unang-una, tanggapin natin ang masakit na realidad na ito. At hindi lamang yun, ikalawa, kilalanin ang pinagkukunan natin ng lakas. Kilalanin ang pinagkukunan natin ng lakas. Noong si David ay pagmumurahin at pagbabatuhin, anong ginawa ni Haring David? Balikan natin yun, 2 Samuel chapter 16, verse 8 to 9. Ang sabi, kanyang pinagbabato si Haring David at ang lahat ng kanyang mga lingkod. Ang buong bayan at ang lahat ng mga mandirigma ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Ganito ang sinabi ni Simei habang siya'y nagmumura. Lumayas ka! Lumayas ka! Ikaw na mamamatay tao! Ikaw na taong walang kabuluhan! Ipinaghiganti sa iyo ng Panginoon ang lahat ng dugo ng sambayan ni Saul na siya mong pinalitan sa pagiging hari at ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak. Tingnan mo, dinatnan ka ng pagkawasak sapagkat ikaw ay mamamatay tao. Hindi nakatiis yung tao ni David. Kilala niya ang kanyang Panginoon, si David. Salamat at may kumakampi sa atin minsan, ano? Dahil sila yung hindi na kilala sa atin.
Ang sabi dito, pero minsan yung pampi natin, isusubo tayo Isusubo tayo sa alanganin. Ano na? Ngayon, ganyan. Alam mo, sino yan? Saan ba siya? Saan pa rin naman? Sige. Ito, sabi nitong si Abisay. Nang magkakayo sinabi ni Abisay na anak ni Zoraya sa Harit, bakit ang hayitin nitong asong patay ang aking Panginoong Harit? Patawarin mo ako. Dahil kaya sa humingin patawad. Sabi ko, ha? Tatawin. Patawarin. Sa Bible mo. Gawa ng tao lang yan. Patawarin. Sa English, then Abishai, the son of Zoraya, said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over now and cut off his head. Wala sinabing patawarin. Pero sa Tagalog, patawarin mo ako, siguro kay David, at pupugutin ko ang kanyang ulo. Now, tignan niyo anong ginawa ni David? Kinantihan niya ba si Abishai? Tama ka. Grabe kong ginawa. Kala ko, hari ako. Bakit mo ako, ha? Ba't ganyan ginagawa sa akin? Pero sabi ni David, verse 10, anong pakialam ko sa inyo? Kayong mga anak ni Zoraya. Pero po, una niyang nirebyok, tumulong sa kanya, malagtagit sa kanya. Kung siya'y nanlalaki sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, God's sovereignty and providence. Ang Diyos ang nagturo na siya'y daitin. At ang sabi, sino nga ang masasabi bakit ka gumagawa ng ganyan? At sinabi ni David si Abishai at sa lahat ng niyang mga lingkod, ang aking buhay ay tinutubis ng sarili kong anak. Di naman siya, Shalom. Kaya sabi niya, gaano pa kanya ang pinahintag ito? Hindi sama ng loob sa akin ito. Bayanin niyo siya, hayalin niyo siyang manlay sapagkat inutusan siya ng Panginoon. Saan bumaling siya ni David? Hindi sa kanyang galit, hindi sa kanyang kapuliran, bumaling siya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos, di natin nakikita ang Diyos Pero ang salita ng Diyos ay revealed will sa atin, di ba? Deuteronomy 29:29. Yung lihim sa Diyos, pero yung revealed, ito yung hayag na Biblia. Now, hindi nga pala Biblia yung aking hawak, no? Pasensya na kayo. Kasi itong aking outline, napapalaki ko. Kasi hindi magkapit ang mabubulag ako sa ng doktor. Kaya, pasensya na kayo. Handa na ito. Ito ang aking outline. Ang Biblia ay direksyon natin. Itong magtuturo sa atin. Ang salita ng Diyos, kung gaano katotoo ang Diyos, siya rin gaano katotoo ang salita ng Panginoon. Gabay natin ito. Halimbawa, Psalms 119 verse 130, 119 verse 130, ang sabi, ang pahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Ganun po kalaga ang ating gabay. Bumaling tayo sa salita ng Diyos kapag mayroon pong nambabato sa atin ng matitindi. O mayroon mang nagmamalasakit sa atin pero binubuyo tayo magkasala sa tao at sa Diyos. Bumaling tayo sa salita ng Panginoon sapagkat ang sabi sa 119 ng Salmo verse 24, ang ating tagapagsayo ay ang salita ng Panginoon. Yan ang ating tagapagsayo. Biblia ay ating salamin. Alam natin yan. Biblia ay nagpapatibay, nag-aaliw, naglilinis, at marami pang iba ang nagagawa. Noon si David ay bumaling sa Diyos. Na alam natin, pag bumabaling sila sa Diyos doon sa tuwing, uri man tuwing. Yun ang kasulatan ng Panginoon. O ano bang bagay na kung saan ibinigay sa kanila para kung sila'y humingi ng payo sa Diyos, iyon ang kanilang gagamitin. Sa atin, ito po ang banal na kasulatan. So kapag tayo po ay dumadanas ng realidad na ito, ay kilalanin natin kung saan tayo huhugot ng lakas. Ang ating Diyos. At ang Diyos
ay nag-iwan sa atin ng kanyang salita. Tingnan niyo ang ginawa ni Esteban. Nung siya'y pagbabatuhin, anong ginawa ni Esteban? Pinaratangan siya ng maraming paratang kasinungalingan at nung ipahayag niya ang salita ng Panginoon mula sa Old Testament, pinahayag ni Esteban, nagtakipa ng kahinan lahat ng mga bumabato sa kanya. Tigil na yan! Karumaldumal yan! Kalapastanganan yan! At anong ginawa nila? Kumuha ng bato at binagsakan si Esteban sa lahat ng bagay ng kanyang katawan. Pero si Esteban walang sinabi. Doon sa mga bato sa kanya, bagos, tinuro niya ang langit. Tingnan niyo, bukas ang langit at nakita kong anak ng tao nakatayo. Standing ovation. Kaya lalo silang naggalit. Pero si Esteban, sa Diyos siya ang mugot ng lakas. Tayo, anong dapat natin gawin kapag tayo ay binabato at nagliliparan ng iba't ibang bato, kanan, kaliwa, sa likod, sa harapan? Anong dapat natin gawin? Tugaran natin si David, tugaran natin si Esteban. Bumabaling sila sa salita ng Diyos. Walang kahalili na higit ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay buhay. At ang buhay na ito ay mula sa banal na Espiritu. Salita ng Diyos ang ating kalakasan. Tignan niyo ang Panginoon. Nung siya atakihin ni Satanas, pinagpapatusan ng iba't ibang mga pagsubok at mga tentasyon. Anong sabi ng Panginoon? Nasusulat. 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 Mismo ng Panginoong Jesus na. Maaari niyang ikasa out si Satan at mamatay si Satanas sa mga sandaling ito. Pero bumaling ang Panginoon sa salita ng Diyos. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Huwag niyong pagigantihan ang mga nagbakot sa inyo. Hayaan niyo ang Panginoon ang gumanti. Kaya ng Panginoon na tayo manampalataya, madudungisan ng ating kamay dahil gumaganti tayo. Madudungisan ng ating pangalan dahil tayo ay nakiharap sa mga umuusig sa atin. Nais ng Panginoon, manatili kang malinis. Hayaan mo ang Diyos ang siyang gumanti dahil napakabanal at matuwid ang pagliganti ng Panginoon. At sa ikatlong paraan, mga kapatid, sa tanong na anong dapat natin gawin kapag may bumabato sa atin, una, tanggapin natin ang realidad, masakit na realidad. At ikalawa, umugot tayo ng lakas. Kilalanin natin sino yun. Pinag-uugutan natin ng lakas. At ikatlo, maging aktibo tayo sa tamang sagot. Aktibo tayo sa tamang sagot. Kapag binabato ka, alam nyo, maaari mong ibalik din yung bato sa kanila. Magagawa mo yun, ba? Parang silong. Bumabalik yung bato. Maaari sabihin natin, pala nyo ang pumili yung pastor. Wabay, sinaktan niya ako ng salita. Ginaskan ko rin siya. Diba, sabi nga, pag binatok yung bato, gantihan mo. Sinapay nga lang. Hindi, sinapay nga sa garapon. Maaari mo itong ibalik sa kanila, o di kaya, maaari mo silang iligtas sa mga batong ibabalik mo. O di kaya naman, bilangin mo na lang ang mga bato na dumating siya. At lumapit sa Panginoon sa isang implicatory prayer. Diba? David, ganyan eh. Pero mag-ingat kayo sa panalangin ng implicatory, ha? Kasi dapat malinis ang puso natin. O sabi, Panginoon, basagin mo yung tangan. Diba? Yung implicatory. Alam natin si David, yung kanyang mga paglarawang anong salita yun, mula sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tumugin mo sila, Panginoon. Pag narinig ka ng anak mo, Lord, natin, pray. Yung kapitbahay namin, yung may timang buhok, basagin mo yung panga.
May mahirap yung pag marinig ng anak mo nag-pray ka ng gano'n, implicatory. Hindi nila alam yun. Kaya dapat lang marinis ang puso natin, kilala natin ang Diyos. Pero, ilapit natin sa Panginoon. Sabi nga, ibato natin sa Diyos eh. Cast all your cares upon Him. For He cares for us. Yung salitang cast, hindi lang sa... Hindi, bato mo talaga sa Panginoon yung lahat ng bigat mo. Hindi sa ibato mo sa iyong kapwa na nambato sa iyo, ibato mo sa Panginoon. Mas naunawaan ka ng Diyos eh. Kaya nga, imprecatory prayer, naunawaan ng Diyos na. Pero sa akin sa manalangin gano'n, hindi ito naunawaan. So, maging aktibo tayo sa tamang sagot, imbis na mambato. Okay. So, ano dapat natin gawin? Para tayo ay maging maboka tayo sa tamang sagot. Si Jesus Christ minsan, tinatanong siya, hindi sumasagot, right? Pero pagka timing ang kanyang sasagot, talaga magsasalita ang Panginoon, pero talaga napapatihimik yung nagtatanong sa kanya. Bakit? Unang-una, para tayo magkaroon ng aktibong tamang sagot, huwag tayong mag-kinkin. Alam niyo, pag may kinkin ka, pag nasasalita ka, kahit anong gawin mo pagpapakababa, nanginginig ang gabi mo. Alam mo, gusto ka natin Panginoon, magbabait talaga. Puputok ka na. Di ba? Pag may kinkin ka, either namumutla ka, dahil alam mo, nagsisinungaling ka, punong-puno ng galit. At kadalasan, pag may kinkin, naawa ka. Saan? Sa kaway mo? Sa sarili. Self-pity. Awang-awa ka sa iyong sarili. Alam mo, self-pity. Ito ay isang kasalanan. Na parang, pag naawa ka sa iyong sarili, sinasabi mo sa Diyos, Lord, wala kang kakilan sa buhay ko. Hindi mo alam nangyari sa akin. God's sovereignty and providence, alam ng Diyos. Pero alam ng Panginoon, ang solusyon ay huwag maawa sa sarili, kundi tumayo sa sarili tayo. Huwag magkintin ng pait. Kasi pagka nagkintin tayo, kahit lalo sa mga kalakihan, no? Sa prayer meeting, tayo, pray. Sabi ni Pablo sa Timothy sa 2 verse 8 na yun, ang sabi, nais ko ng kalalakihan sa panalangin sa asang kamay. Malinis. Ibig sabihin, puso ko. Kaya naman, literal talaga nagtatas ng lamay, no? Pero, actually, ang ating puso, ang ating buhay dapat itaas na pala. Kaya nga, huwag makimpim. Bakit? Well, Psalm 66 verse 18, ang sagot dyan. Ang sabi, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, sabihin, kung nagkikim ako ng kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Now, salita diyang makikinig ay aktibo po yan. Aktibo, sabihin talagang hindi gagawin ng Panginoon pakinggan. Sa English, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Talagang hindi niya pakikinggan. Kaya mabigat po kung tayo po ay mayroong pagkikimkim, either tayo ay nagsisampiti, o tayo po ay lumalapit sa Diyos, humingi ng tulong na hindi tayo sinasagot. At kapag tayo may kimkim, nawawala sa atin ang gana. Nawawala sa atin ang kasabitan. Nawawala sa atin ang ating unang pag-ibig. Pag mayroon tayong kimkim, mayroon tayong tama ng Lord, at nawawala tayo sa pagiging epektibo sa buhay pagdating sa Panginoon. Marami na tayong hinahanap ng lugar. Gumagawa na tayong dahilan para makaiwas lang doon sa kinikimkim natin. Gagawa tayo ng paraan para malayo lang. But actually, you are drifting away from God. Lumulutan ka, inaanod ka na. Alam niyo yung kimkim? Saan ba nagkikimkim? Hindi naman sa utak, no? Sa puso, sa loob. Hindi naman sa bibig, ako may kimkim kayo. Hindi naman siguro, no? Ano yung kimkim? May tulad natin sa isang ilog. Nagkahimik ang tahimik. No? Tapos may nangingisda doon. Walang nahuhuling isda, kaya natulog.
Pero hindi niya malay na habang siya natutulog sa bangkang yun, kinaamis siya. Dahan-dahan na hindi niya nakaramdaman. Pagkos nakapasarap ang silik niya. Hanggang siya ay inanod na pabilis doon sa bangin. Ano bakit? Dahil sa kapatagan, katangikan ng ilog, mayroong pong current sa ilalim. Yun yung kinsin. Mayroong current, may agos na hindi nakikita sa ilalim. Yan po ang delikado kapag tayo nagkikinsin. Whether tayo ang mawawala o tayo ay mawawala sa Diyos. So, yun ang una. No? Gumawa tayo ng aktibong sagot o tamang sagot, huwag tayong magkintin. At ikalawa, huwag din tayong manumpa. Huwag tayong manumpa. Well, manumpa sa Bible curse. Pero alam natin, pag sabing curse, kasama na yung pagmumura. Diba? Galit. O nagsasalita tayo ng hindi tama. Cursing. Tulad kay Shimei. Nag-curse si Shimei kay David. Hindi niya alam kung nagsasabi niya. Ang totoo nun, kinakalaban niya na ang Diyos. Si David, dahil panatag loob niya, sabi niya, hayaan niya sa mumura, inutusan siya ng Diyos. Hindi niya alam, inutusan siya ng Diyos. Para ilantad yung totoong puso ni Shimei na matagal niya nang iniintin. Nanumpa siya. Hindi ang sabi ni James chapter 1 verse 19. Dahil ko ang sabi, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahang sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran sa Diyos. So kung may kintin ka at nanumpa ka, ang totoo nung Diyos ang iyong kinakalaban. Alam nyo, mayroong mga ganyang mga tao na mabigat yung kanyang loob. Mayroon sa kinikintin. Pero kadalasan, lumalabas sa kanyang katawan. Nagkakasakit. Nadidisgrasya. Dahil wala siya sa tamang puso. Wala siya sa tamang kaisipan. Wala siya sa tamang timing ng kanyang buhay. Careless siya. Meron na sa babae. Anong paglalakad? Hindi siya. Hindi malaman kung magdala. Aba, hindi niya napansin. May aso. Nakagat siya. At pinabayaan niya yun. Pinagpag na lang. Yung sa bahay, lagyan ng bawang. Pinispos. Makalipas ang 6 na buwan. Ito na. Gumagano na siya. Parang na siyang paggalit. Parang ito. Ang aso. Ganun talaga ang may rabies, di ba? Kaya sa tingin sa doktor. Ang sabi ng doktor, alam niyo, Mrs., huwag ko kayo mabibigyan. Matindi po sa tikmin niya. Ito po, hindi na po tatagal ang buhay niyo rito eh. Matagal na pala ito, hindi niya napasuri. Anong doktor? May rabies ka. Yung babaeng po, kinuha yung papel saka voltage. Sabi ng doktor, ano po yung sinusulat niyo? Yung inyong pamamana? Sabi na ng babae, hindi. Ano? Mga pangalan, nakakapit ko. Mag-iiganti. Sinulitin yung mga pangalan ng mga taong matagal niya ng kinikintin. Pero hindi niya alam, dahil sa kanyang pagkikintin, yun ang nangyari sa kanya. Tingnan test ko kikintin, baka marabis kayo, ha? May isang ginang na lumapit sa pastor kasi kinausap siya ng pastor. Sabi ng pastor, alam niyo, kapatid, pag-aralan niyo mag-imamahon. Okay, masulat ka ng bunigay. Sumabog. Yun yung temper. Sabi ng ginang, pastor, hindi mo alam. Kako sumabog. Kung yun niya,
Wala na. Medyo na ako. Nawala na aking photo, ganito. So, sabi ng pastor, oo nga. Tingnan mo mga baril di sabog. Pagsabog yun, tingnan mo kung gaano ko at hindi yung mga na-disgusya. Huwag po magkimkim dahil siyak manunumpa at siyak sasabog. Kaya dapat, pangatlo, huwag kang magpaalipin. Huwag magkimkim, huwag manumpa, huwag magpaalipin. Pagkos, pakawalan mo yung lahat ng hirap ng puso mo, pero in a biblical way. Psalms 55 verse 22. Ganito ang sabi. Cast all your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Ibato mo, iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang alalayan ka, hindi niya pinahintulutan makilos kailanman ang makuwi. Hindi pinahintulutan ng Diyos ng Kanyang mga taong Kanyang mga tinubos ay malagay sa kanyang ugali na nagkikimkim dahil sa sama ng Lord. Kaya ibigay lahat sa Panginoon. Hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Yan din ang turo ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ay yung mga taong may sama ng loob o tinatanggal ng sama ng loob, wala silang pakialam sa iyo. Ikaw lang nabibigatan. Pero ang Lord, nagmamalasakit sa iyo. Ayaw ng Panginoon dala-dala mo yan. Anong patunay? Hindi ka na sasagutin sa panalangin kung dala-dala mo yan. Ibigay mo sa Panginoon. Siya lang ang makakaunawa. Imprecatory prayer. Siya lang makakaunawa. Panginoon, grabe tayo, hindi naman kakapahiyak. Mahal yung kakasyan talaga. Pero naunawaan ng Diyos yun. Mahal ng Panginoon yan. Yung ganong klaseng pananalita. Pero kung yan sinabi mo sa iyong nanay, hindi maunawaan ang nanay mo yun. Kagatungan mo lang, nanggalit din ang iyong nanay. So, cast all your cares upon God. Sa Diyos natin, ibigay ang lahat. Ipagkatiwala natin ang ating kaluluwa sa Panginoon. Ibig sabihin ng casting, no? Sa salita yan, i-deposito mo. Kapag tayo kinag-deposito ng pera sa bangko, meaning to say, talagang for safekeeping. Di ba? Para ito'y mabantayan, magwardyahan ang pera mo. Panginoon mo, para sa ganon, safe ka. Hindi ka mahatulan na bungangera, hindi ka mahatulang tismonsan, hindi ka mahatulang maninirang puri. Dahil ang Diyos ang pinagdaanan mo ng iyong sama ng Lord. Ibaling sa Panginoon nila. Kaya ang Diyos ang magbaliktad ng sitwasyon. Ito madalas kong sabihin talaga sa church. Naranasan ko ito, mga kapatid. Ilang beses akong siraan ng kapwa pastor, mga kaibigan ko, mga kasabay ko, mga matalik kong pastor. Mula pa lamang sa Las Piñas. Ang sabi ko, kung ano yung napakinggan ninyo, paniwalaan nyo. Wala akong magagawa dyan. Dahil hindi naman kayo nagtatanong sa akin kung ano yung side ko. Kaya kung anong narinig niyo sa kanila, nasa niyo. Pero sa puso ko, ang Diyos ang mag-vindicate sa akin. Siya ang magtutwid ng aking pangalan. At hindi tatagal. Lalabas ang pag-natural. Sabi, ay nagkamali pa tayo kay Pastor Boy. Ilang beses nangyari sa akin na. Dahil sinubo ko, subo ko talaga ang sinabi ng Panginoon, huwag kang magiganti, hayaan mo ang Diyos ang magbaliktad ng sitwasyon. Kaya nga, ano pong implikasyon nito sa atin? Kapag tayo binabato ng naglilipar ang bato, ang dapat natin gawin. Alam mo, unang-una, kapag binabato ka, ang tanong, anong pakinabang? May pakinabang kayo? Siguro, mayroon. Una, mabantay mo ang salita mo, baka naman
nag-spam ka magsalita. O baka naman, diretsahan ka masyado magsalita na hindi mo inuunawa damdamin ng iba. May pakinatan. Kapag binato ka, marahil yun ang ugali. Marahil. Sa totoo, kapag kayo binabato, ang pinakamalaga ay kung anong nangyayari sa loob. At hindi yung kung ano yung nagago mo sa labas. Teka ko. Hayaan mo yung bato na nasaktan ka ang mag-develop ng inner person mo. Yung panloob ng pagkakata. Na nagtitiwala sa Diyos. Huwag mo intindihin yung agante. Huwag mo intindihin makapagpatama ka, makapagsaring ka ng salita. Ang intindihin mo, paano kang dinidevelop ng Panginoon sa loob mo. Dahil yun ang layunin. Yun ang talagang layunin ng Panginoon before the foundation of the world that we become like His Son, Jesus Christ. Romans 8:29. Alam niyo, ang isang epektibong gamot, may nakalagay palagi sa bote, di ba? Shake well before you use. Alagin mo talaga kasi pag hindi lalabas yung bisa. Inaalog talaga. At yan ang nais ng Panginoon, inaalog tayo para lumabas yung pisa natin bilang isang totoong kasama. Isang makatag. Isang epektibo. Isang kapakit-pakinaban sa kariyan ng Diyos. Hangarin natin na tayo maging totoong anak ng Diyos. Tanggapin natin ang mga pag-alog sa atin ng Diyos. Kaya nga kapag ang mga bato'y bumabagsak sa iyong daanan, tanggapin ang nakakainis na realidad, ang masakit na realidad. Ikalawa, kilalanin ang pagmumulan mo ng iyong lakas. At pangatlo, isagawa natin ang angkop na tamang salita kaya sa paglaban natin ang ating pagkakasal. So, anong dapat gawin kapag di kayo mga bato? Binabato? Yun ito tumatay. Tayo na lang. O Panginoon, salamat po sapagkat ang mga salita ninyo yung nagtuturo sa amin kung paano po kami mumugali sa kabila po ng masasakit na paratang pambabato at paninira sa amin. Alam namin, Panginoon, ginagamit nito para po sa paghubog ng aming totoong pagkatao. Nanawa sa paghubog nito kami po ay maging tulad ng bugtong mga na si Kristo. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.